the late President Ferdinand Marcos Sr. So it is now with the son, Ferdinand Marcos Jr. Tinago rin ni Presidente Marcos Sr. noon ang kanyang sakit. Hanggang finally nabulgar nga at namatay nga siya doon sa sakit niya. Eto na naman tayo, tinatago na naman natin. Huwag nating itago. Tingnan nyo ha, biro mo magpapasumpi na ka ng SALN. Dapat doon sa trial, sa impeachment court mo gawin yan. Hindi dyan. Ang sinasabi ng Korte Suprema, bigyan mo ng due process. Anong ibig sabihin? Simple-simple lang naman ang ibig sabihin. Bigyan mo siya ng pagkakataon, ipagtanggol ang kanyang sarili. Kung ayaw niya ipagtanggol ang kanyang sarili, di winade niya yun, di tapos na ang usapan. So, gagawa kayo ng determinasyon ng existence ng probable cause on the basis kung ano sinumiti sa inyo. Eh meron na nga sinumiti sa inyo, sinabi niya, sufficiente na nga eh. Ayos na. O bakit kayo naghahanap pa ng ebidensya? Wala pa lang ebidensya, pero sabi niyo, sufficiente. Meron. Dahilan upang ihain. Ihain nyo na. Magbotohan na kayo, kukuha nyo naman ng boto eh. Talagang sayang nga naman ng libreng publisidad. Unang-una, lakasan mo yung mikropono mo, okay. Lapit mo, hindi tumakalimutan masyado. Number 2, yung sinasabi ni Aling Clara na siya ay biktima ng fake news, mali yun, Aling Clara. Ikaw ang fake news. Ikaw yun. Hindi ka biktima, ikaw ang gumagawa nga ng fake news, kaya ikaw ang fake news. Number 3, alam po ninyo yung sakit ni Presidente Marcos Jr. Yan ang problema kasi. Ayaw niya pang sabihin, mas makakabuti sa palasyo at kay Presidente Marcos Jr. na aminin nyo na meron kayong dinaramdam. May sakit. Di ba sabi ko sa inyo, nakita kami sa isang wake, doon sa wake ni nasira Edgar Kamangon. Hindi ko po siya nakilala doon kasi nga yung itsura niya, nagulat ako dahil nakala ko sinong matanda na hinang lumalakad. Yung pala, paglikod niya, nakita ko talagang bumagsak ang mukha niya, bumagsak ang katawan. Talagang may dinaramdam. Kaya nga sabi ko sa inyo, pinagdasal ko pa eh. Kaya makakabuti sana kung sabihin na para ang taong bayan, kahit na disgustado sa kanya dahil isa naman siyang kababayan at tao rin siya at siya ang namumuno ng ating bansa, panalangin naman ang kalusugan niya. Hindi yung itinatago nila. Ang mangyayari niya, so it was the late President Ferdinand Marcos Sr. So it is now with the son, Ferdinand Marcos Jr. Tinago rin ni Presidente Marcos Sr. noon ang kanyang sakit. Hanggang finally nabulgar nga at namatay nga siya doon sa sakit niya. Eto na naman tayo, tinatago na naman natin. Huwag nating itago. Una-una may karapatan ng taong bayan na malaman ang kalagayan ng kanilang presidente. Pangalawa, obligasyon ng presidente ng bansa sa ilalim ng saligang batas at kahit na nga walang sinasabi sa saligang batas, obligasyon mong sabihin sa iyong constituents, sa iyong sinasakupan kung ano ang iyong kalagayan para alam ng tao, hindi yung magrereklamo kayo sa chismis. Paano hindi magkakaroon ng chismis? Ayaw niyong sabihin ang katotohanan. Kaya Miss Fake News, yan, tawagin na kita, ikaw fake news hindi ko maintindihan kung bakit nananatili ka pa dyan Mahirap yung kalagayan mo, naawa nga ako sa iyo Kung ako ikaw, umanap ka ng ibang posisyon o trabaho. Mahihirapan ka talaga yan. Hindi na katakataka yun Lahat naman bumababa na kanyang trust and approval rating. At ang kadahilanan yan, alam na rin nating lahat. Sapagkat hindi kontento, diskustado ang taong bayan sa kanyang pamamahala.
inefficient. Hindi nagbibigay ng pag-asa o pagtitiwala sa kanyang panunungkulan sapagkat nakikita ang kakulangan. Nakikita rin ang kawalan ng pagtugon sa mga suliranin. Nakikita rin ang kawalan ng preparasyon. Kagaya ng sinabi natin na hindi mangyayari itong problema sa langis at gasolina kung tayo ay nag-imbak na noon pa. Namili na tayo, alam naman natin magkakaproblema para sufficient ang supply. Eh, wala. Talagang pabagsak ng pabagsak ang rating mo. Tama yan. Kailangan tuldukan na yan. Kasi yung mga unprogrammed funds na yan, diyan nagsisimula ang nakawan. Kailangan talaga, pag transparent ka, kailangan alam ng taong bayan ang paggagastosan ng pondo na ibinigay nila sa pamamagitan ng kanilang buwis. Hindi pwede yung suddenly bigla na lang may unprogram na maglalagay ka ng pondo. Kailangan bago pa ilabas ang pera, nandyan na yung programa mo. Yan ang dapat. Kaya ang saligang batas, maliwanag naman. At tama yung mga inakyat na mga petitioners upang ang Korte Suprema ay magbigay na ng tunay na pagpapaliwanag kung bakit hindi dapat magkaroon ng mga program. Mahirap yan. Napakadelikado talaga yan. Out of the blue, biglang, oops, bagong programa. Pero na naman ang taong bayan niya. Sabihin nila, hindi, emergency to, emergency. Hindi na kami papaliwanag. Ako, maraming ano. Yung mga ganyang pangangatwiran, papunta yan sa impyerno. Paulit-ulit na yan yung mga sinasabi ko. Paulit-ulit naman ang tanong mo. Ganon din naman ang sagot ko. Noong ko pa sinasabi na sa Committee on Justice, yan ay moro-moro. Lutong Macau yan. It's all for show. Meron ng desisyon dyan. Yan ay ginagamit lang nila gaya ng sinabi ko sa artikulo ko, isang monstrosity at isang plataforma para sa libreng publisidad para sa kanila. Tapos na yan. Wala na yan. Kalokohan na lang yan. Tinan nyo ha, biro mo magpapasumpi na ka ng SALN. Dapat doon sa trial, sa impeachment court mo gawin yan. Hindi dyan. Ang sinasabi ng Korte Suprema, bigyan mo ng due process. Anong ibig sabihin? Simple-simple lang naman ang ibig sabihin. Bigyan mo siya ng pagkakataon, ipagtanggol ang kanyang sarili. Kung ayaw niya ipagtanggol ang kanyang sarili, di winade niya yun, di tapos na usapan. So, gagawa kayo ng determinasyon ng existence ng probable cause on the basis kung ano ang sinumiti sa inyo. Meron na nga sinumiti sa inyo, sinabi niya, sufficiente na nga ayos na. O bakit kayo naghahanap pa ng ebidensya? Wala pa lang ebidensya, pero sabi niyo, sufficiente. Meron. Dahilan upang ihain. Ihain nyo na. Magbotohan na kayo, magkukuha nyo naman ng boto Talagang sayang nga naman ng libreng publisidad. Anyway. Dapat yan ang ibigay ni Ombudsman, yung kanyang SALN. Dalawa lang yan, ibig sabihin yan. Number one, kaya nag-ahain ng kaso yan, para mapatotohanan yung sinasabi ni Presidente Marcos Jr. na magpapakulong siya kahit na late na nga, na December na sabi niya, magpapakulong siya ng mga hindi umanong involved sa flood control project corruption. At pag inihain mo yung plunder na yan, sigurado kulong. Kasi walang bail yan. Hindi discretionary. Kailangan magkaayin ka pa ng petition for bail at kailangan probahan ng prosecution na malakas ang ebidensya nila kaya hindi ka dapat bigyan ng bail. So yan ang isa. Ang pangalawa naman, para ipakita na
ganun din, pareho nung unang sinabi ko, na Yes. totohanan itong si Presidente Marcos Jr. sa kanyang commitment na tutugisin niya at ipakukulong niya. Pero, ang problema, baka niluluto nila ang kaso. Madaling sabi, maghahain sila ng kaso na mahina para pagdating sa hukuman ay dismiss. Oo. So, yung pangako niya na tutugisin niya, nakuha niya, pero dahil ang hukuman ang nag-dismiss, hindi niya sabihin, oh, teka muna, hindi ako nag-gana niyan. Hindi ko nahawak yan, ang hukuman niya. Oh. Yan ang ibig sabihin yan. Kung yung una, ibig sabihin, naglalaglagan na sila. Ilalaglag nila yung mga dinidimanda nila para hindi na makarating doon sa dulo ng katiwalian at managot yung pinakautak ng katiwalian. Ako, di ba, ever since sinasabi ko, gusto kong ibalik yung death penalty yan. Pero, ang problema nga, sino ba magpapasa niyan? Ang magpapasa niyan, yung mga nandiyan sa Kongreso. Sa ngayon, inaakusahan sila ng pagnanakaw. Inaakusahan sila ng plunder. So, pag napasa yan, pinasa nila, sila mismo nagsisintensya sa kanila. Kaya hindi mangyayari yan. Pero, yung pinupunto ni Mayor Olaso ng Zamboanga City, tama yan. Ang nakalimutan niyo yatang isama dyan sa news nyo, nagsalita rin yan during the same interview. Natigilan na yung impeachment proceeding na yan. At asikasuhin na ang problema ng bayan, hindi yung puro impeachment. Alam niyo, may kwento ako dyan kay Mayor Olaso. Yes, attorney. Iba na, ikwento ko sa inyo, ako'y nasa Zamboanga. Ako po'y nagpunta ron sa imbitasyon ng isang mag-asawang kaibigan natin na may kakasal na pamangkin nila. Pero dahil papunta na rin lang ako doon, nagmungkahi sila na kausapin ko ang mga barangay kapitan, mga kagawad na gusto akong makausap o makita. At ako naman po sige, at nagkaroon nga kami ng pagpupulong diyan sa Orchid Garden. At nung ako'y tinawag na magsalita, sabi ko po sa kanila, hindi ako magsasalita. Ako'y narito para pakinggan ko. Kasi ang magiging talumpati ko sa inyo ay batay doon sa mga reklamo nyo para maiparating natin sa kinauukulan ang inyong mga hinaing. So nagsimula na ho silang magbigay ng kanilang mga hinaing. Isa-isa, pinapakinggan ko naman. Alaman natin na ang pinaka-pangunahing suliranin ng Zamboanga City ay number 1, tubig. O Diyos ko, tama yan. Kasi ako dyan dito sa hotel nito, nag-plus ako, walang lumabas na tubig. Doon sa kubeta. Number 2, sabi nila, elektrisidad. Tama rin yan kasi biglang nag-brown out Marami ho sila. Pati yung usual problema ng isang developing city nandun. Ngayon, nung hindi marami ho nagsalita, wala ho akong kamalay-malay na mayroong isang tao doon na nagtaas ng kamay, nasa likuran. Wala naman nung nagsabi sa akin at hindi ko rin naman kilala yung tao. So, nagtaas na kamay. Tapos may bumulong sa akin. Sabi niya, yung nagtataas ng kamay si Mayor Olaso. Nasa ganun ba? Mayor Olaso, kayo pala. Hali kayo. Nako, alam mo ba, Carlo? Yes. Isang oras halos ang kanyang tampo sa gobyerno, tampo sa mga politiko, tampo sa pangkalahatang pamamahala ng gobyerno. Sabi niya, alam mo yan, sinuportahan ko unit team. Talagang kami, kinampanya namin. Pagkatapos ng halalan, ilang taon na nakakaraan, 3 taon na, nihoy. Hindi nagpunta dito yung mga nandyan sa unity para magpasalamat man lang. Kaya ako na yung pasasalamat. Ang gusto lang sana namin, kumusta kayo dyan? Ano ba? Ano mo pwedeng ba ito? Wala lahat yun. Pangalawa, sabi niya, wala kaming access doon sa mga tinulungan namin na yon.
ni hindi mo makontak, ni hindi mo matawagan, ni hindi mo may sumbong o mahingi ng tulong ang mga kailangan ng taong bayan dito sa Zamboanga City. Talagang kinalimutan itong Zamboanga. Pangatlo, sabi niya, merong isang senador dyan. Tinulungan natin niya. Talagang kasing tulong. Pinuntahan ko sa opisina niya. Akala niyo ba? Ako'y inisnab. Hindi ako nilabas. Ganon ang uri ng mga opisyalis natin. Kaya sabi ko sa akin, Sek, sabi niya, yan ang aking tampo. Sana parating mo. Sabi ko, ipararating ko, hindi lang sa kanilang personal. Pararating ko nationwide and worldwide. Sapagkat meron akong programa araw-araw at meron akong TikTok din araw-araw. Kaya pararatingin natin ang reklamo ni Mayor Reimer Ulaso. Napaka magaling na mayor ito, dating kongresista ito. Alam niyo, ordinaryong tao lang to. Kapitan lamang to sa barko, OFW. Dahil sa kanyang magandang record, nahalal. Una, konsehal. Naging kongresista. Ngayon ay mayor. Mabuti naman. At naparating, sabi niya, pasensya na po kayo kasi itong aking damdamin, matagal ko nang kinukuyom to. Hindi ko na ilalabas. Mabuti dumating kayo. At may ilalabas ko na. O huwag ka mag-alala. Pararatingin natin. Sabi ko, ako, buisit ako kako. Yamot na yamot ako dyan sa kwento mo na hindi mo matawagan o hindi ka malang harapin. Kasi sa Malacanang, naku, pinapagalitan ko mo yung mga gwardiya pag binablock nila yung kahit na sinong taong bumibisita dyan sa opisina ko. Kailangan lahat, walang mga appointment. At lahat ng tawag sinasagot natin, text sinasagot natin. Sabi ko itong mga taong ito, may mga self-entitled na mga ugali. Akala nila sila na mga hari at reyna pag sila inahalal. Nakakalimutan na nila ang kumalal sa kanila ng serbisyo nila ay unang-una sa lahat, manilbihan kayo, serve the people. Yan ang sinasabi ng saligang batas. Pangalawa, bigyan nyo ng protection, protect the people, serve and protect. Ang pangunahing tungkulin ng presidente, ng vice-presidente, ng senador, ng congressman, ng gobernador, ng alkalde, ng lahat na LGU officials. Yan o, walang iba Service and protection. Yan lang. Kaya, ayan, Mayor Reimer Ulaso, pinarating na po natin worldwide. Saka na yung personal, nauna na yung worldwide. Dapat nga kahapon pa nakaligtaan din natin. Nasa Hong Kong pa tayo kahapon. Ngayon, naalala ko. Dahil binalita mo. Kaya makinig kayo. Mayor Reimer Ulaso, yung mga taong yan, walang imik, nagtatrabaho lang, pero may mga kinikimkim na sama ng loob dahil sa kawalan ng pagsasagawa ng dapat na tungkulin ng mga naihalal ng sambayanan. At hindi na nila ginagawa ang kanilang mga tungkulin, ang susuplado pa. Hindi mo makausap, hindi mo matawagan. Kaya ako po, alam niyo, di ba palagi ko, ako lang nung ako'y kandidato sa Senado noon Ako lang ako nagbigay ng telepono publicly. Kaya anybody can call me. Matuloy, madaming prankster, pero okay lang yun. Ang malaga, pag merong valid na complaint, repair ka agad dyan sa lahat ng departamento. Kahit po ngayon, nawala na tayo sa Malacanang, to the everlasting credit of my friends in the cabinet, na kahit na kontrapartido sa tingin nila sa akin, pag ako nag-repair ng may problema sa health, sa serbisyo, o complaint, ina-action lang kagad nila. O yun, kaya piling-pili yung napupuri ko dito sa programa natin And Estrella, Conrad Estrella. Sino pa? Yan, si Rex Gatchalian na yan. O, yan ang mga ilan sa mga, yan, sino po yung isa? Si Secretary Jerry. Ako, sir, isa pa yun. Secretary Franco. Piling-pili lang mga talagang maaasahan mo. Sino pa ba? Meron pang isa Hindi masyadong naririnig sa balita, Attorney Sal, pero maraming ginagawa din.
Tatrabaho. Alam mo, usually gano'n. Kagaya mo si Lasso. Ngayon, hindi mo naririnig yan, pero kita mo, narinig mo ngayon, lumalabas na. Pero mo, nag-file siya ng death penalty, first reading lang inabot. Kasi nga, takot sila lahat. Yan ang katotohanan dyan. Kaya tuloy mo yan. Dapat magsenador ka. Pero alam mo, Carlos, alam mo, sabi ko kasi, Mayor Lasso, I can appreciate what you're telling me, but believe me, hindi ka nag-iisa dyan sa problema mo yan. Hindi ka nag-iisa, maraming ganyan na nagre-reklamo, na kinalimutan na sila pagkatapos makaakyat sa kapangyarihan. Gano'n na nga. Ano yun ang reklamo niya? Buti sana kung hindi ka na nga nagpunta, at least malamang tumawag ka, kumusta ka ba dyan? Mayor, kumusta ang constituents natin? Ano bang problema dyan? Baka makatulong tayo. Wala. Nihay-nihoy nga Wala. Pero sabi niya, kahit na ganon, yung puso ko nandun pa rin sa inihalal ko nung nakarang halalan. Kahit na gusto ko lang ipaabot sa kanila at sa kanya ang aking tampok. Pero susuportahan ko pa rin siya. Yan ang sabi. Makinig kayo. Yung mga, hindi ko na kayo ngangalanan because obvious kung ano yung pinatutungkulan niya. In private, I will tell you. But not on this dahil alam na. Dapat, alam niya na kung sino yun. Sinabi ko na, unity, di ba? Isa lang ang ibig sabihin niyan, wala silang may bibigay. Kaya kailangan may appointment. Kung konti kasi, yan ang problema. Nangako kayo ng 20 pesos. Ngayon 60 pesos na. Kaya, gagawin nyo ngayon, mapipwesa kayo ngayon na magbigay na lang ng palugi. Yan ang problema nga sinasabi natin. You created your own problem. And now you're suffering from the consequences of your mistakes, of your wrongdoings. Swerte kayo, di pa kayo nakakulong. Kaya yung gobyerno, makinig kayo doon sa mga hinaing ng mga nagpahayag ng kanilang damdamin. Sundin nyo yung kanilang mga mungkahi, saka yung mga reklamo nila. Memorable na administration. Kahit si GMA, wala akong maalala bukod sa Hello Garcia. Noong panahon ni FPRRD, welcome ang lahat sa Malacanang. Ito pa po ang kanyang pahabol na mensahe. Template of leadership and good governance ang iniwan ni FPRRD pero hindi nila kinontinue. Yan. At ito naman po from Nits Malinaw. Sana hindi kayo magbabago mga supporters ng Duterte at sana magkaunawaan at magbati kayo kung may mga alitan man. Yan, hayaan mo yan, lumabas yung mga alitan. Kasi alam mo, pag nagkakaroon ng palitan ng alitan in public, yes, lumalabas yung mga baho nila, na-expose. Maganda yan. May ilalabas kung sino mga nagbabalat kayo, yung mga sinungaling, yung mga gumagamit lamang sa mga Duterte para sila makabalik sa kapangyarihan o sa katungkulan. Hayaan nyo, mas mabuti yan. Ako na-amuse lang ako Yes, attorney. Ito pa, mensahe from Jaime Tiopianco. No question na FPRRD is the best president ever. Pero, ang problema, tayo mga supporters, crab mentality. Yung komento niya. Ito dapat nagbigay ka ng baka ang sinasabi niya, gaya na sinasabi ko. Akala kasi ng mga iba, pag ikaw nag-Duterte, binibira mong administrasyon, no? Siyempre, believe din naman sa yung mga Duterte. Ngayon, pag mayroon nag-expose, hindi, balat kayo lang yan. Hindi, akala nila crab mentality, hindi. Ang tawag doon ay revealing the true character behind the person pretending to be. Gumagamit lang. Kaya hindi ba yung title ko kahapon yes, sa aking Manila Times, Political Opportunists and Psychopaths Abound. Yan ang dapat tingnan. Hindi crab mentality ang tawag niyan. Iba ang crab mentality na tawag. Pag ang isang tao ay sumikat dahil sa kabutihan, sa kanyang pagsino, yumaman siya, naging kilala,
tapos sisiraan mo na walang batayan, yan ang crab mentality. Mm. Pero yung sasabihin mo yung katotohanan sa likod ng mga nagpapanggap, hindi crab mentality yan. Yan ang tinatawag na expose, revelation of the character and reputation of someone pretending to be who is not. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, may babasahin pa tayong komento from Kat Serrano. Komento niya po yung kaninang nabanggit nyo. Masaklap yung pangalawa, Attorney Sal, for the show lang. Yung sa ombudsman. For the show lang. Yung kanina Alin po doon? na balita. Yung sa ombudsman na magsasampa sila ng plunder cases. Nagtataka ka pa for the show. Talaga naman showbiz naman itong administration. Ako naman. Show lahat yan. It's all for show.